Yung mga entity na nagpapakita sa video, siguro kaya ko pa. Yung matandang lalaki, yung bata. And hopefully, itong video na ipapakita ko is hindi ko mapanaginipan. Kasi wala naman nagpakita sa video. Pero rinig na rinig mo yung pagmamakaawa, paghingi ng tulong, at pag-iyak ng mga nasa video. Yung story na to, nangyari siya sa Tagum City, sa Davao del Norte. Di lang pala nangyayari. Kasi hanggang ngayon, nangyayari pa din siya. May isang malaking creek sa city na to. Yung creek na yon, katabi ng isang convenience store. Yung convenience store is 24/7 open. Open siya maghapon magdamag, 24 hours. And sa convenience store na yon, may isang guard na nagtatrabaho para bantayan yung entrance, especially sa gabi. Siyempre, everyday na nagtatrabaho ka, tapos every night, sobrang boring nun kasi nakakaantok mag-work sa gabi. So, sometimes yung guard lumalabas ng convenience store, tumatambay siya para magpahangin. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, every night naririnig niya na may umiiyak na lalaki sa creek. Yung madalas na naririnig niya ay humihingi ng tulong na wag siyang patayin. Pwede nating isipin na guni-guni lang ng guard yun, na siya lang nakakarinig. To tell you guys, pati yung mga bahay na malapit doon sa creek, yung cashier sa loob ng convenience store, naririnig din nila yung pag-iyak ng lalaki. Until one night, si James La Rosa, yung may-ari ng video na to, dumaan siya sa creek at ito yung nakuha na niya ng video at mga narinig niya. No, yan tawahan na yun sama ni. Ngayon na raw na si nila. Boses ng lalaki, nagmamakaawang wag siyang patayin. Magbabago na po ako, sir. Oh my God. Wala talampakan ko hanggang anit ko. Grabing kilabot. Yung mga nakatira siguro doon, normal na sa kanila, no, na naririnig yun, napapadaan sila, lalo na sa gabi. Pero nakakapraning, lalo na siguro for the guard and yung cashier. Ang hirap magtrabaho nun sa gabi kasi konti na lang yung tao, almost wala na. Tapos may maririnig kang umiiyak sa gabi na gano'n. Pag-alaman nila, napag-alaman ng mga tao na yung story pala behind sa creek na yon, year 2007, nabalita din sa local news na may 5 lalaking pinagbabaril sa mismong creek na yon. Kasi napagkamalan sila mga drug addict. After mangyari ng specific incident na yon sa creek, yung mga tao na dumadaan, nakatira doon o malapit doon, ay palagi nang may naririnig na mga boses. Humihingi ng tulong, umiiyak, nagmamakaawa, boses ng lalaki. Hanggang ngayon, nangihingi pa rin sila ng justice. Hindi sila makatawid, hindi sila matahimik sa inabot nila. I would never leave near that creek. Hindi ko yata kaya na every night may maririnig akong lalaking umiiyak, humihingi ng tulong, na wag siyang patayin. On the other hand, iniisip ko, is it really the ghost of those victims or demons yung naririnig natin? Ini-imitate lang nila yung mga kaluluwang na biktima doon. This is for my video. Kung meron kayong mga stories na gustong i-share, katulad ng shinare ni Laika, you can share your stories to me on my Instagram account. You can message me there, and I will happily share it here if you'd approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Good night, everyone.